Alright. Hello, what's up mga ka-istorya? Yon, welcome ulit sa ating vlog, sa ating channel na History Motovlog, ha? At ngayong araw ay walang araw. Makulimlim. Huwag ka lang uulan. So ayun, no, kamusta ang inyong Christmas? Nakarami ba? O nakarami sa atin yung ating mga inaanak? Sinong nakarami? Kayo o yung inaanak niyo? Yun, natapos na naman ang Pasko, no? Kaya naman tayo ay patawid na ng bagong taon, ano? Pero syempre, bago matapos ang bagong taon, ay meron tayong ipinagdiriwang o may inaalala sa papalapit na bagong taon, no? I mean, bago matapos yung bagong taon. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin. Kung ano yung inaalala natin, yun ay walang iba kundi ang kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan. December 30, 1896 nang siya ay barilin dyan sa Bagong Bayan, no? Na ngayon ay tinatawag na Luneta Park. Alright. So bago natin pag-usapan yan, kilalanin muna natin si Dr. Jose Rizal, ano? Alamin natin yung kanyang naging buhay. Siya raw po ay ipinanganak sa Calamba, Laguna noong June 19. Tama ba? Ano lang po, sorry po, disclaimer lang ulit. Ito po ay tawang pagbabahagi lang po ulit ng aking kaalaman tungkol kay Dr. Jose Rizal, ano po. Ito po ay hindi po gawang profesional. Ito po ay gawang vlog lang talaga. Ayan, dinabahagi ko lang po ang aking kaalaman tungkol sa naging buhay at kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Okay po. So yun nga po, no. Si Dr. Jose Rizal ay pinanganak noong June 19, 1861. Okay? Diyan po sa may sa may Calamba, Laguna. Siya po ay ikapito sa 11 anak ng mag-asawa na sila, Francisco Rizal Mercado y Alejandrino. Haba, ano? Tapos sa nanay niya, siyempre kilala natin, no? Si Teodora Alonso, no? So 11 raw po sila. At siya ay pampito. Yan, ganun po sila karami. At nung araw talaga namang, ewan ko, paramihan yata, or ayun nata ang libangan nila. Wala pa kasing kuryente nung time na yun, Anyway, balik tayo sa kwentuhan, Yun nga po, At siyempre, mas kilala pa natin si Dr. Jose Rizal sa mga pangalang Pepe. Ayan. Tapos ang talagang ka-close niya, yung kapatid niya lalaki na isa, si Pasiano Rizal, At siya daw po ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila. Nakakuha siya ng diploma ng Bachelor of ano bang Tagalog? Ano bang English ng sining? Ayun. At nag-aaral siya ng medisina sa UST, Yan siya nag-aaral ng pagdodoktor, Alam naman natin na si Dr. Jose Rizal ay magaling na doktor sa mata, o tinatawag na, tama ba ako, ophthalmologist. Yan. At ang naging isa nga sa mga naging niya, yung pasyente niya ang kanyang ina, si Teodora Alonso, At syempre, habang lumalaki si Dr. Jose Rizal, namumulat siya ng maaga sa mga nangyayari sa ating bansa. Andyan yung naikwento sa kanya ng kanyang kuya, yung about sa Gombursa, yung tungkol sa 3 pare na binitay at showing ngayon, Hindi ko pa napapanood pero showing sa mga sinihan yung Gombursa.
Sa mga mahilig sa mga historical movie dyan, yan, bagay sa inyo yan. Hindi ko pa nare-review, hindi ko nare-review, hindi ko pa nga napapanood eh. Wala pa ako nakikitang review about dyan, no, sa Gomorrah. Pero mukhang maganda kasi yung cinematography pa lang eh, so okay na, no? So balik tayo ulit, no, sa ating kumpikwentuhan, ano. At yun nga po, no, nagpatuloy siya ng pag-aaral, ano, hanggang sa dumating siya dun sa Universidad Central de Madrid, ano, siyempre sa Spain, no. At nakakuha siya ng ano, lisensya ng pagiging ng medic, ano. At siya yung nagbigay ng mga kanyang ang tawag doon. Ang bulol-bulol pa, bihira. At siya yung nakakuha ng lisensya nga, ano, sa pagdodoktor, ano, diyan sa Spain. At sa pagpupursige niya, no, sa pag-aaral, no. Ano to, si Doc Jose Rizal kasi ano eh, no. Literal din siya nagsunog ng kilay, ano. Talagang sub-sub siya sa mga libro at pag-aaral, ano. Mahilig siya magbasa, diba? Doon nga sa ano, no, sa library ng UST. Sabi nga doon, no, na sa University of Santo Tomas Archive, no, karamihan daw sa mga libro doon eh nabasa ni Dr. Jose Rizal. So, ganon ka historical yung mga libro na yan doon. At ganon ka sub-sub si Dr. Jose Rizal sa pag-aaral. Yan. Talagang ano siya, dedicated siya sa pag-aaral. Kita naman natin sa naging bunga, no? So, yun po, ano. At matuloy tayo sa pagkukwentuhan, ano. Habang lumalaki si Dr. Jose Rizal, no, sa kanyang buhay, eh talagang, yun nga, sabi ko nga kanina, namumulat siya sa mga nangyari sa ating bansa, ano. Gaya ng mga pagpapahirap ng mga Kastila sa atin, ano. At nung paglaki niya nga, ano, eh, itatatag niya yung La Liga Pilipina. Ayan, samahan ng mga alam niya na gustong ng pagbabago, no, nang hindi gumagamit ng dahas. At yan din ang magiging daan upang mabuo ang kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, ano, o yung KKK. Yan, silang nagtatag niyan dahil gusto nila ng reforma, maayos yung pamamahala, dahil nga sa ginagawa ng mga Kastila sa atin ay hindi na maganda nung panahon na yon, ano. Kaya yan, naglalabasan na yung mga ano, mga gusto talaga ng ano, pagbabago. Ito yung literal na pagbabago talaga ang gusto mangyari ng ating mga kababayan. So yun nga, no. At maidagdag ko lang, ano, si Doc Jose Rizal ay alam naman natin, karamihan sa atin hindi na talaga purong Pilipino, no, dahil nga sa mga sumakop sa atin, no. May lahi siyang Kastila din, ano. Pero syempre ang dugo na dumadaloy at na alam niyo yung mas malakas eh dugo pa rin ng Pilipino. Kaya pa rin na lang ano, ang mas matimbang, diba? Ayan ang ano ni Dr. Jose Rizal. So yun, fast forward, ano, patuloy siyang naggamot, no. At sa kanyang panggagamot marami siyang nakilala rin, ano. Siyempre tao rin si Dr. Jose Rizal. Umiibig din yan. Napakarami din yan. Marami ba? Dr. Jose Rizal, marami po ba? Noong panahon na yan, no, parang siyempre, alam naman natin, makisig din naman si Dr. Jose Rizal, no? May itsura, diba? Gandang lalaki din, ano. Kaya naman hindi imposibleng hindi mahumaling sa kanya ibang kadalagahan nung time na yun, diba? Andyan yung sample, sila Leonor Rivera, sila ano, yung huling-huli niya, diba, si Joseph Bracken, na dumayo lang doon para ipagamot yung kanyang ano, stepfather, ano, sa kanyang mata, diba? Coincidence o tinatawag natin nagkataon ba o itinadhana sila, no? Pero yun, kung titingnan natin, makulay nga ang love life ni Doc Jose Rizal, pero parang hindi pa rin siya ano, no, sinuwerte sa pagmamahal, ano, dahil
Ewan ko, parang sabi ng ibang historiador, wala siya nakatuluyan sa mga yon, ano. Kaya naman makulay nga, pero hindi totaling talagang ano siya, swerte siya sa pag-ibig. Tulad ni Leonor Rivera, di ba? Hindi niya nakatuluyan yon, pero love na love niya yon. May chismis pa nga, ano. Na parang hindi yata matanggap ni Leonor Rivera na naghiwalay sila, no? Tapos yung sulat ni Pepe o ni Dr. Serizal, di ba? Parang inilagay niya pa dun sa kanyang damit pang kasal, ano? Tapos para sinunog, ewan ko, parang ganun yung mga kwento, ano? Ayun. Ano lang po ito, pagbabahagi lang ng aking kaalaman. Kaya ayun yung mga kinukwento ko po, ano? Tapos si humuling-huli nga, ano? Josephine Bracken, may mga kwento-kwento ron na pumirma daw po si Dr. Jose Rizal ng retraction na tinatawag, ano? Retraction means parang ano pinasisinungalingan mo yung mga pinagsasabi mo about sa simbahan, sa mga Kastila, ano? Alam ko yun ang pagkakaintindi ko sa retraction, ano? So yun, pumirma daw po si Dr. Jose Rizal ng retraction para makapagpakasal sa simbahan. Tandaan natin na si Doc Jose Rizal talaga tinutuligsa niya yung, hindi niya naman totally tinutuligsa ang simbahan, tinutuligsa niya yung mga gawain ng pare sa loob ng simbahan na hindi maganda. Ayun po. Kaya ayun, syempre bago ka makapagpakasal dun sa simbahan ng Katoliko nung time na yun, sabihin mo munang hindi totoo lahat ng sinabi mo tungkol sa Kastila at saka sa Catholic Church. Ganong kahigpit. Kaya sinasabi nila na pumirma daw po si Dr. Jose Rizal sa retraction, patawagin. Pero yun naman po ay hindi napatunayan dahil wala naman po nakuhang dokumento or kasulatan na talaga namang pinirmahan niya yan. Kaya hindi rin po natin na napatunayan na ikinasal sila ni Josephine Bracken. Pero ang chismis ang chismis nagkaroon po sila ng anak. Meron po silang isang anak ni Josephine Bracken. Siyempre katulad din po ng nangyari kay Gat Andres Bonifacio, yan po ay maagang namatay, ano. Hindi ko alam kung pagkapakanak namatay ka agad, ano. Tapos doon nga sa sinasabi na, di ba si Dr. Jose Rizal ay ipinatapon sa dapitan, ano. Doon siya talaga parang ang tawag doon, may hospital arrest, yun, home arrest. Doon talaga siya, no, parang ano na ngayon, panahon natin ngayon, parang iwahig, ano. So doon siya nilagay. Kaya naman sinasabi, doon din daw inilibing yung kanilang kaisa-isang anak na namatay. Hindi natin alam kung saan banda ron, hindi natin alam kung totoo, pero yun ang sinasabi ng mga historiador, ano, na doon nailibing yung kanilang kaisa-isang anak na nila Dr. Jose Rizal at ni Josephine Bracken. So yun nga, no, at di maglalaon ay talaga namang hindi sinuwerte si Dr. Jose Rizal sa mga pag-ibig, ano. Ayan nga, naghiwalay din sila ni Josephine Bracken. Sabi sa inyo, kung may mga social media na nung time na yon, ang saya-saya siguro magbasa, no. Ngayon mga hiwalayan, no, mga Katniel, tapos ang latest yung Kim C o yung Kim Chiat tsaka Sian Lim, ano. Pero noon dati pa talaga namang napakakulay ng pag-ibig ng mga bayani natin, ano. So ayun po, ano, and then fast forward ulit, no. Siyempre alam naman natin na isinulat ni Dr. Jose Rizal yung no, alam nating nobela, no, ang Doli Matangere at El Filibusterismo, no, na tunay nga namang nagmulat sa ating mga kababayan ng tunay na nangyayari sa ating bansa, no. Yung mga nobela na yan ang talagang nagdilat sa mga mata ng ating mga kababayan, no. Kaya naman ang tingin ng mga Kastila kay Dr. Jose Rizal traitor, no, kalaban talaga.
Kalaban talaga siya ng Kastila, no? Dahil nga sa ayun, talagang propagandist siya, ang galing niya magsulat, ang galing niyang, ewan ko kung ano pa yung term na pwedeng sabihin, pero iba yung utak niya pag nagsulat, ano. Sa panahon natin ngayon parang si Ricky Lee, ano. So yun, ganun siya kagaling magsulat. Then ayun nga, no, hinuli siya. Unang-una, ikinulong siya, ganyan. Then nga, tinapon siya sa dapitan ng ilang taon. Tapos nung kukuyokoy na, paalis siya. Ang pagkakalam ko, paalis siya noon para maglingkod sa isang bansa, no? Pero hinuli siya, no? At sa pagkakataong yun ay doon na siya ikinulong sa Fort Bonifacio, no? Diyan sa may Intramuros, hanggang sa siya ipitayin, no? Tapos bago pa siya bitayin, meron daw siyang may isinulat pa siyang tula, no? Diba? Yung may ultimo adios, o yung sa Tagalog ay ang huling paalam. Ayun yung last na isinulat niya, na talagang nagpadilat palalo ng mata ng ating mga kababayan. Nagpamulat pa ng iminulat na yung muwang ng ating mga kababayan laban sa mga Espanya. Diba? Ganon katindi, ganon kagaling magsulat si Doc Jose Rizal. Talagang imumulat niya yung mga mata ng ating mga kababayan sa katotohanan. Ganon siya kahusay, ganon siya kagaling. Kung nabubuhay lang siya ngayon, Diyos ko po, ewan ko lang, siguro lahat ng administrasyon tinira niya. Dahil nga ang tinitingnan niya naman is hindi yung hindi yung tao, no, kundi yung maling gawa talaga ng mga Kastila noong time na yon. Eh yun yung binabanatan niya, yung mga hindi magandang gawain, ano. And then ano pa nangyari sa kanyang buhay, ayun. Sa tingin niyo po mga kahistorya, may mga nabanggit akong hindi maganda, hindi tama or taliwas sa inyong paniniwala tungkol kay Dr. Jose Rizal, or may mga hindi ako nasabi, no, hindi ako nalagay dito sa vlog, i-comment down below nyo lang po mga kahistorya, at yan po ay ating pag-uusapan upang maibahagi din natin sa ating mga kababayan yung talaga namang katotohanan na nangyari sa ating bayani, sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So yun, ano pang next natin tungkol kay Dr. Jose Rizal, no? Yun nga po, no, ito pa, chismis, nabasa ko lang to, no? Si Dr. Jose Rizal to, habang siya ay nakapit sa Fort Bonifacio or sa dapitan, nakaranas siya ng hindi magandang pangyayari, no? Nakakatakot na pangyayari. Minumulto raw po siya sa kanyang selda, no? Yan. Ewan ko kung totoo po yun, no? Pero may nabasa lang ako, hindi ko na maalala kung saan. Ayun po. So yun nga po, no? And then panahon ng Kastila na 1896, no? December 20, 1896. Ayan na po yung araw ng babarilin na si Doc Jose Rizal sa Bagong Bayan, sa Luneta na tawag natin ngayon. So marcha, siyempre malayo yun, no? Fort Bonifacio papuntang Luneta Park, no? Medyo mahaba-habang lakaran yan, ano? So pagdating nila dun sa Luneta Park, no, bukal liwayway, no, bagang umaga, tapos papatayin ka ng saklap, di ba? Pero syempre walang ibang sasakit dun sa nararamdaman na sakit ng kanyang ina, no? Pero yun mo, magbabagong taon, umagang umaga, tapos yung anak mo papatayin, di ba? Ayun ang sakit nun. Ang sakit nun bilang isang magulang, papatayin yung anak mo. Tayo nga, di ba? Halimbawa, kung may mga anak tayo, magkasakit lang yung anak natin, hirap na tayong kumilos. Magkasakit lang yung anak natin, parang ang bigat-bigat na sa loob, hindi ba? Paano pa kaya yung nararamdaman
ni Teodora Alonso nung time na yon. Isipin na lang natin gaano kasakit at gaano kabigat yun. So yun nga po, no, ready na siya doon sa kanyang ano, no, pwesto. Itinayo siya, no, tinayo siya ng nakatalikod kasi ganun yung mga Kastila eh. Pag binaril ka kasi pagka binaril ka daw at nakatingin ka sa langit nung time na yon, eh may dignidad ka, maganda yung kamatayan mo. Hindi naman totally maganda mamatay, pero yung pagkamatay mo ay may dignidad. Hindi ka lang basta pinatay, ikaw ay pinatay na may dignidad. Ganun po. Pero nung time nung kay Doc Jose Rizal, ayaw ng mga Kastila na ano, mamatay siyang ganun, no. Kaya pinatalikod siya para if ever nga naman pagbaril sa kanya, pagbagsak niya, yung mukha niya nakasubsob sa lupa, diba? Ganun ka ano bang term nyo doon? Ano bang tamang term doon sa ganung mga tao? Ganun sila kalupit, ganun sila katindi, no, magbigay ng parusa. Although wala ka namang ginagawang masama, tinuligsa mo lang naman sila doon sa mga mali nilang gawa, pero ganun ang gagawin sa yon. Kaya yun, binaril siya, no, pero eto nangyari, nakatalikod siya. Pagka bago siya barilin, humarap siya, hinarap niya yung kamatayan niya. Pagharap niya yung bang, sapul siya sa ano, sa katawan, no? Kung saan tumama yung bala sa kanyang katawan, no? Meron sa, siyempre ang dami nun, ilan yung bumaril sa kanya, di ba? Ang dami bumaril sa kanya, kaya pero ang pinaka pumatay daw sa kanya is yung tumama sa gulugod, no? Siyempre umikot siya eh, kaya yung bagsak niya nakatingala sa lupa. So wala na magawa yung mga Kastila, yung Espanya. Wala ka naman buhayin pa nila ulit si Dr. Sergio. Ulit, take two, diba? Hindi naman pwede. Hindi naman pwedeng i-take two mo yan. Tapos na. So yun ang nangyari po. Namatay pa rin si Doc Jose Rizal na may dignidad. Taliwas doon sa kagustuhan ng mga Espanyol, ng mga Kastila. Hinarap ni Doc Jose Rizal yung kamatayan niya. Ganong katatapang ang ating mga bayani, ganong katatapang ang ating mga ninuno. Yung tapang nila hindi lang sa bibig, kundi nasa gawa. Yes! Na kahit na mismo yung kamatayan, kaya nilang harapin. Ayun ang tinatawag talagang tapang. Hindi yung tapang kapilang. Tapang-tapangan lang. Hindi ganun. Literal na matapang talaga ang ating mga ninuno. Literal silang matapang at matalino at may pagmamahal sa bayan. Yan po ang ating mga bayani. So yun, no, after nung kamatayan ni Doc Jose Rizal, no, hindi ko na alam kung ano yung mga sunod na nangyari, ano. Siyempre wala naman tayo dun eh. Wala tayo dun, no? Hindi natin alam yun, no? Kaya mahirap ano yun, no? Kaya nagdo-duel tayo sa mga historian, no? Yung mga sulat nila. Kasi yung mga historiador, hindi yan magsasabi, hindi yan magsasalita, hindi yan magsusulat na walang pruweba, na walang documents. Kasi yung pagkamatay ni Doc Jose Rizal, may eyewitness yan na nabuhay ng mga 1920s ganyan. At na-interview yun. At yung eyewitness na yun, ayun na nagkwento. Kaya yung mga sinusulat ng ating historiador, talaga namang galing mismo or first hand sa mga taong nakakita, ano, noong time na yun. Dahil may mga magagaling ng magsulat noong time na yun, ano, tulad na lamang nung panahon ni, ano, di ba, ni General Luna. Doon sa movie, pinakita doon, may nagsusulat sa kanyang, alam niyo, parang katumbas nun may media sang kasama, no? Meron siyang tagasulat, sinasalaysay yung mga nangyayari sa buhay at yung mga kaganapan ng panahon ni General Luna, no? Kaya doon kay Doc Jose Rizal, lalo na yan, si Doc Jose Rizal, di ba, kilalang tao talaga yan. Halos ilang bansa ang napuntahan yan. Kaya naman nung binaril siya,
or binitay dyan sa Bagong Bayan, sa Luneta, talagang pag-uusapan yan. Isusulat talaga yan. So yun nga, no, kinuha yung bangkay niya, inilagay sa ano, no, dyan sa Paco Park, no, Paco Cemetery, no, dyan inilibing, no. At hindi nga nagtagal, kinuha ulit yung mga buto niyan. Meron yung picture, no, dito lalagay natin, no. Hawak ni Teodoro Alonso yung bungo ng ating pambansang bayani na si Doc Jose Rizal. At mula noon ay inilipat na doon nga sa Bagong Bayan kung nasan yung kanyang rebulto, no. Nandun sa kanyang rebulto sa ilalim yung kanyang mga buto. Yung kanyang mga labi, ano, doon na nilagay, no. Kaya buti pa si Doc Jose Rizal nailibing, no. May ano siya, may ano tawag sa ganun living, basta yun. Ilagay ko na lang dito kung ano tawag doon sa libing na yun, no. Kaya ayun yung ginawa, no. Meron siyang magandang libing, di tulad ng iba natin bayani, talagang wala. Tulad ni Gat Andres Bonifacio, di ba? Nilibing lang siya sa Cavite. Hindi pa alam kung yun talaga yun. Nakuha yung buto niya, inilagay sa National Museum. Tapos pumutok ang Second World War. Nasira ang National Museum. Nadama yung buto ng ating Supremo. Sino pa? Si General Luna, di ba? Hindi natin alam kung saan siya nakalibing. Kaya naman si Doc Jose Rizal talaga namang nakuha nila yung buto, no? At nailibing nila na maayos. At yan nga, kung gusto niyo magbigay ng inyong respeto, kanyang mga labi ay nasa Luneta Park, ano? Pwede kayong pumasyal doon. Huwag kayong magtutulo ng kandila. Baka pagalita kayo ng mga gwardiya roon. Pwedeng dasal, ano? Pwedeng dasal, alay natin. So, ganun lang po, no? So, yun po ang naging buhay ng ating pambansang bayani, no? Naging makulay ang naging makulay ang buhay niya, no? Naging maraming nangyari sa kanyang buhay. Biruin nyo, maaga siyang nag-aral, ano? At naging unang teacher niya nga ay si Teodoro Alonso, ang kanyang ina. Tapos maaga siyang namulat sa mga nangyayari sa ating bansa. Umibig ng maraming beses, ano? Yun nga, inalay niya yung buhay niya sa ating bansa, sa ating lahat, ano, especially sa ating mga Pilipino. Kaya naman marapat lang na bigyan pugay natin ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Marapat lang na alalahanin natin ang kanyang nagawang kabayanihan, nagawang sakripisyo para sa atin, para tayo'y mamulat sa katotohanan. At nakakalungkot lang, no, marami pa rin sa atin talaga ang bulag sa katotohanan, nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating bansa. Nawa sa panahong ito, no, kunin nating aral yung ginawa ni Doc Jose Rizal, no? Kunin natin yung mga nagawa niyang magandang gawa, no? Yung mga ginawa niya para sa atin, ano? Kaya naman sa pag-alala natin sa kanyang kamatayan, alalahanin natin yung kanyang mga sinakripisyo, yung kanyang mga ginawa. Dahil nag-iisa lang ang ating Dr. Jose Rizal. Iyon. Ayan po ang ating history. Motovlog ngayong araw. Okay po. So yan po ang naging buhay ni Doc Jose Rizal. Marami pa rin sa atin hanggang ngayon ay kinukuhang inspirasyon ng kanyang buhay, ang kanyang mga gawa. Kaya naman talaga namang tunay na kung si Gat Andres Bonifacio ay tapang na tao, ito atalino at tao. Talaga naman napaka-atalino.
Ayan po, Jose Rizal. And then yun nga po, no, nabanggit ko nga kanina na malapit na yung bagong taon, ano? Malapit na yung New Year. Kaya naman na isa yan sa mga nalalapit na pagdiriwang ng ating bansa, ano? So kung si Jose Rizal ay binitay nung December 30, ang New Year Eve naman ay December 31, no? So ilang araw na lang, no? Nawa sa bagong taon na ito ay maging maganda, maayos ang pagsalubong natin sa bagong taon, ano? Yes! Naway tayong lahat ay mapuspos pa ng biyaya sa darating na taon. Wala sana magkakasakit sa atin at tama na yung isang COVID-19. Tama na yung pandemic na yan, no? Naway maging ano lang tayo, peaceful itong darating na 2024, ano? Yun lang naman ang aking hiling, no? Na sa darating na bagong taon ay buo ang ating pamilya, maayos, maganda ang kalagayan, malakas ang kalusugan, malusog ang pangangatawan, ano? Although kinakapos, pero importante meron. Tawa sa darating na bagong taon ay uli magkita-kita pa rin, magsama-sama pa rin tayo, ano? Samahan niyo pa rin kami sa ating ginagawang pagbiyahe at paghahanap at pagbabahagi ng mga makasaysayang pangyayari, makasaysayang lugar at sa mga bayani natin, no? Na ibahagi natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga social media tulad na itong YouTube. Kaya naman by next year sama-sama pa rin tayo, no? Babiyahe pa rin tayo at pupunta pa rin tayo doon sa mga makasaysayang lugar, no? At bagong taon, bagong buhay at bagong kasaysayan ang mangyayari sa ating bansa. Kaya naman samahan nyo lang kami. Paulit-ulit kong sinasabi. Paulit-ulit kong sinasabi, samahan nyo lang po kami. Yun po. Muli maraming salamat po sa inyo, no, sa panonood sa taong ito na ibinigay niyo po ang inyong tiwala na may bibigay namin sa inyo yung mga nalalaman namin tungkol sa ating kasaysayan. Muli, ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright, Happy New Year everyone. Ride safe po and God bless.